Good morning, Royal Class! What's up mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating bagong channel, the Harapan YouTube channel. Okay, as promised, may mga topics tayong i-discuss na dito natin i-upload sa Harapan channel kung hindi man natin mapag-usapan sa ating main channel na Princess Maui YouTube channel. Okay, lalagyan natin ng content kasi palalakihin po natin itong ating Harapan channel, no? Bilang backup. If ever mapilayan man po ng tuluyan ng ating Princess Maui channel, dito tayo sa Harapan magla-live or maglalagay ng mga contents. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang patungkol sa di umano'y kakasuhan ang mga vloggers. Vloggers, mga nagsusulat. Vloggers, mga nagbi-video, nagla-live, no? Nagbi-video vlog. So, ganito ngayon ang administrasyon. Ganito ngayon ang mga nakaupo. Kapag may pumuna, kakasuhan. Balat sibuyas. Di ba dapat kapag public servant ka, dapat sanay ka sa criticisms. Tinatanggap mo ang mga kritisismo, pamimintas, pamumula, tinatanggap mo ang oposisyon, kaya nga may ganyan. 'Di ba? Hindi lahat dapat tango ng tango, baw ng baw, sunod ng sunod, approve ng approve, or kaisa mo sa lahat ng iyong ginagawa. Kailangan may oposisyon. Kailangan may kumukontra. Baka kasi maya-maya ang ginagawa nila mali na, wala pa rin pumupuna, so i-correct nila. Ngayon ang mga taong nagsasalita laban sa kanila, 'di ba? Ay mukhang balak talaga nilang patahimikin. Marami silang ways para gawin 'yan. Ang alam ko may mga nakipag-usap na nga sa Singapore, 'di ba? Para siguro i-suspend or bantayan ang mga channels, mga pages, mga Facebook accounts, 'di ba? Hindi lang i-suspend, baka burahin na nga ng tuluyan. Kasi ganyan po talaga ngayon. Balat sibuyas ngayon ang mga nakaupo. Ayaw ng mabubuking or ayaw ng mapupulaan. Alin man sa dalawa, hindi po ba? So, ni-reveal ni Miss Sas na ang mga vloggers pala ay kakasuhan. At may listahan na raw, nakakatakot. Kasama kaya ang inyong friendship Sas sa listahan na yan? Ay, ano ba yun? Well, abangan natin, ipapakita ko sa inyo mamaya ang listahan. Nakakatakot, no? Nakakakaba, nakakabahala. Hindi maganda itong masyadong balat sibuyas ang mga nakaupo. Wala na bang karapatan ang mga Pilipinong magsalita? Ginagaranti po yan ng ating saligang batas ng 1987 Constitution. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Kaya lang yung press ngayon parang kakampi na rin nila, parang wala na nga ring freedom. Well, baka ang kapalit ng freedom ay generosity, malay natin, di ba? Ang bait kasi ng press ngayon Pero syempre, kami po na sawang-sawa na, di ba? Sawang-sawa kami mga vloggers and vloggers na sawang-sawa na sa mga kabuktutan ng mga nakaupo, sa mga korupsyon na nangyayari, sa pagiging inutil, ay hindi maiwasang magsalita at manggigil, lalo pat pinaranas sa atin ni Tatay Digong ang excellent public service, di ba? Sabi ko nga, sana kahit hindi man lang malagpasan ni PBBM, mapantayan man lang. Ang tanong, pasado ba? Napantayan man lang ba ni PBBM yung performance ni PRRD? Kasi panahon ni PRRD talagang nagtabaan ng mga adik. Ngayon, mga adik nagpayata na naman. Baha na naman ang droga. Diba? Ang dugyot-dugyot ulit ng Pilipinas. Rampant ulit ang corruption. Ano ba yan? Ay kay Tatay Digong noon, pag nalamang gumagawa ka ng plunder at kung ano pa, sipa ka sa pwesto Literal and figurative, sipa kang talaga ng Pangulo. Pero ngayon, balik asal, diba? Ang lala, ang mahal pa ng bilihin. Panahon ng pandemic kay Tatay Digong, hindi tayo nakaranas ng malalang inflation. Hindi umabot ng 850 ang sibuyas. Hindi nagmahal ang bigas kahit na pandemic, mga ate at kuya. Nagawa ng paraan ni Tatay Digong na maitawid ang administrasyon niya kahit na ganun ang nangyari. Siyempre mahirap ang buhay during pandemic, pero hindi tayo nakaranas na nagmahal ang bilihin. Ngayon, hindi naman kulang ang bigas, ang mahal-mahal ng bigas yung pala tinatago. Talagang ngayon, hindi lang po mga nakaupo ang nagwawalang hiya, pati mga sindikato, hoarders, smugglers, lahat na namamayagpag. Bilang na daw ang araw ng mga smugglers, pero bakit parang ang bilang ang araw ngayon, bilang ang araw ng mga vloggers? Akala ko may pakukulong na mga smugglers, yung pala mga vloggers ang ipakukulong. Ito nga po yung post ni Miss Sas, is this really fair though? Tama ba ang ginagawa ng gobyernong ito, ng Marcos administration? Ayan,
Chinernisas. Mga Pinoy vlogger na ibinenta na ang kaluluwa sa China, kakasuhan na ng DND. Disinformation campaign ng China, titutugunan ng Defense Department. Gibo, may instruction galing kay BBM or PBBM. I think this is a TikTok video. So, meron daw disinformation campaign ang China, sabi ni Gibo. Ano ibig sabihin yan? May binabayaran daw baga. Ang accusation ni Gibo, may binabayaran ang China para magpakalat ng maling impormasyon. Kumbaga, may mga vloggers po kasi na hindi anti-China eh. Si Mrs. kasi pro-China. She lives in China as well, di ba? At marami po sa mga vloggers ang hindi naman dinidemonize ang China. Ang nagdidemonize lang naman sa China, itong mga politiko natin, tsaka yung media natin, di ba? Mainstream media. O tsaka yung mga dilawan. Ngayon, mga pulawan na rin, dinidemonize na rin ang China, di ba? Wala namang ginagawa ang China. Ayan. So, tutugunan daw ng Defense Department, ibig sabihin ipakukulong ng DND or Department of National Defense na pinamumunuan ni Gibo, ipakukulong nila ang mga vloggers na pro-China. Number 1 na dyan si Miss Sas. Ito nga po yung listahan. Listahan ng may bayag, sabi ng mga BBM kakamkam vloggers. So, ibig sabihin, yung mga kakamkam vloggers po, yan din yung mga ensaymada. Basta't pro-BBM, ensaymada yan. Yun na yun. Basta't hanga kay PBBM, isa nga dyan yung nakagat ng aso. At marami pang iba. Pati yung babaeng ipis, isa sa mga ensaymada. Di ba? Pati yung nagsisinosyal na politic PH na sa tingin ko naman ay si Cookie Rocky. Hoy, Cookie Rocky, aka Rocky Gonzaga. Parang ganun yung pangalan niya. Katunog nun. Ang dami pong vloggers ngayon na pro BBM. Na hanga pa rin kahit puro palpak. Hanga pa rin sila kahit mahal na ang bilihin. Hanga pa rin sila kahit kalat na ang droga, mga ating kuya. Kawawang mga vloggers. Pero kawawa baga talaga sila. Baka mamaya yung kanilang pagiging pro, 'di ba? Yung pagiging ensaymada vlogger nila ay may kapalit namang generosity. Baka hindi lang ensaymada ang kanilang napapala eh. So ito daw yung listahan, sabi daw ng mga ensaymada vloggers, by order of hangness and punctuality. Hangness, ibig ba sabihin yung kalakihan ng sandata. Sorry ka daw, Mark Lopez. Si Mark Lopez po kasi isa sa kilalang DDS. Ayan, si Kuya Mark, Sir Mark Lopez. Pero subtle na nga ito ngayon eh. Subtle na nga bumatikos yan eh. Number 1 daw si Miss Sas. So ito yung listahan. Pakita ko sa inyo. Number 1 si Miss Sas. Followed by Crisette Loretta Chiu. Nakita ko si Miss Crisette sa Malacanang no meet and greet. Ang gandang babae. Claire Eden Contreras. Si Miss Maharlika, the Boljaquera Queen. Alex Destor or Tio Moreno. Macho ito pero hindi ko nababasa yung mga post ni Tio eh. Trixie Cruz Angeles or si Attorney Trixie. Lorraine Badoy Partosa, si Dr. Lorraine Badoy ng SMNI. Kuya Jason sa pinakulong nila, 'di ba? Kahit na wala namang ginawa. Dinawit lang sa kaso o nakalaya, buti naman. Ana Malindog Uy, profesora ng isang school at host din ng SMNI. Darwin Cañete, fiscal. Si Darwin Cañete kasama. Pro BBM si Sir Darwin si Fiscal Darwin. Maliit lang tong lalaki. Pro BBM to baka bumabaliktad na. Miss Malutikia, isang I think komentarista and nagsusulat din at nag-host din. Yeah, matalino rin yan. Daryl Yap, of course, si Direk Daryl. Edwin Hamora, yung mahal na reyna. Pebbles What? Mali naman yung kanilang nilista. Pebbles Duque. Si Pebbles Duque ay Pebbles Duque lang. Dati pong appointee sa PCOO yata ni Pangulong Duterte. Ang Pebbles Talakera ay si Pebbles Cunanan, yung number 15. Yan ang totoong Pebbles Talakera. Mali naman ang listahan ng mga ensaymada So, ito pong mga nakalistang to ang malamang kakasuhan at tatargetin talaga. Either isuspend yung mga account, burahin yung mga channel and pages and personal accounts, or kasuhan na ng tuluyan. Okay? So, yung Pebbles Duque, hindi siya yung Pebbles Talakera. Yung Pebbles Duque ay babae. Ang Pebbles Talakera ay si Miss Pebbles, yung kaibigan dati. Si Pebbles Cunanan, yung
Yung kaibigan dati ni Taning, na may utang si Taning na 5,000. Adrian Pascual, I think nasa Middle East po yan. Isa rin po yata siya sa moderator or admin ng Luminous ni Attorney Trixie. Glenn Chong, of course, pasok. Si Attorney Glenn Chong. Mon Kualuping or Ramon Kualuping. Ferdinand Topacio, si Attorney Gasolito, kasama namin sa radyo. Maliit lang to. Siya yung nag-produce ng pelikulang Mama Sapa noong December. Si Attorney Ferdy Topacio po ay, nako, mag-ingat po kayo sir, baka matanggal kayo sa radyo katulad namin. Hindi pa nga kami anti-Marcos ni Attorney Nick, tatanggal na kami sa radyo. Sir, mag-ingat po kayo dyan, and even Attorney Trixie. Madam Ellie, naku, naghihimutok si Madam Ellie kasama sa listahan. Ito po yung post niya. Ano na naman yung mga listahan na lumabas? Mga bayaran ng China daw? Hindi ilang tatargetin na ipakulong. Diba, ayan ibinenta daw ang kaluluwa sa China. Itong listahan na ito, binenta ang kaluluwa sa China. Bayaran ng China. Bayaran ng China daw. So gumagastos ang China sa mga taong nabanggit. May napapala. Kaya kakasuhan. OMG, saan ba ang pila? Bakit ba lagi akong huli sa balita na yan? Kasi di ba nandun sa listahan si Madam Ellie. Kasama ko to sa meet and greet. Si Madam Ellie. Kasama ko yan sa meet and greet. Siya yung pinagbibintangan na nagtimbre kay Miss Maharlika na ang pakain lang sa meet and greet ay ensaymada. Kasi nandun siya. Si Miss Pebbles wala doon, pero ang pinaghihilalaan po nila na nagsumbong kay Miss Maharlika ay si Madam Ellie kasi nandun, at saka si Miss Pebbles. Baka si Miss Pebbles may mga contact sa loob ng palasyo at nalaman ni Miss Pebbles na ensaymada lang ang pakain, ni-report kay Miss Maharlika. Kaya nakapag-vlog agad si Miss Maharlika na ano ba yan, parang patay gutom naman ang turing sa bisita sa palasyo, ensaymada ang pinakain. Nag-vlog si Miss Maharlika ng ganyan, di ba? So ang pinaghihilalaan si Madam Ellie. And then, nung nagpa-interview ako kay Miss Maharlika to confirm na totoo na ensaymada ang pakain, ako naman ang kinuyog ng ensaymada vloggers. Pinutakte ako ng bongga, minura ako ng di malamon-lamon, di ba? Ang tanong, kasama kaya ako sa listahan mamaya? Babalikan natin yung listahan, basahin muna natin to. Considered ba na bayad from China ang TikTok shop income namin? Kasi may mga, sina Madam Ellie, may mga pulveron business. Madam Ellie, pulveron talaga? Pulveron? Inaasar nyo ba ang mga nagpupulveron sa palasyo? Pero kumikita ang kabuhayan yung pulveron, special pulveron ni Madam Ellie. Tsaka yung mga pa-cookies, or kung ano yung mga paninda nila. I forgot yung iba pang paninda balak nga akong bigyan ni Madam Ellie. Baka nga bayaran ako kung ganon. Kasi may TikTok shop. So, ang TikTok shop po parang pantapat yan sa Lazada at saka sa Shopee. Marami pong umu-order sa TikTok, mga ate at kuya. Ang kanyang interface parang Lazada rin, ang dali ring umorder sa TikTok. Gawin nyo lang, tingnan nyo yung review ng products, di ba? Kung may nakita kayong binibenta sa TikTok shop na gusto nyong produkto, halimbawa sapatos, damit, kung ano-ano pa, skincare, tingnan nyo yung review ng tao para malaman nyo kung legit yung TikTok shop na yon, yung owner ng account, di ba, or yung nagbebenta, at saka kung maganda yung produktong binibenta. Kumikita ang kabuhayan nila, nagti-TikTok, kilala sa TikTok si Madam Ellie, at saka, di ba, ang dami yung mga food na binibenta doon. I think isa nga doon yung pulveron, special pulveron. Tsaka yung mga pa-cookies na yan, no? Malaki ang kinikita yata ni Madam Ellie sa TikTok shop. Considered na ba siyang bayaran ng China sa lagay na yun? Di, sige, kasuhan. Grabe itong gobyernong ito. Sino pa yung mga nandito sa listahan? Coco Locoy, lalaki po si Coco Locoy. Joie de Vivre. Joie de Vivre. Ayun ang basa nun pala. No? Joie de Vivre Cruz. Ayan yung po yung partner yata ni Coco Locoy na nagba-vlog. Political witch boy na hindi nila mahulaan kung sino. Pinagbibintangan nila si Joe Smith Medina dati. Vanny Biernas, host po yata ng Pugad Vloggers. Banat Bay pa nga ang pagkakatype. Lagot ka Banat Bay, kakasuhan ka. Roy Domingo, si Kuya Roy, bagong lipunan. Ang tanong, kaya nilang sampahan ng kaso ito, nasa Canada. Jeffrey Celis or si Ka Eric ng SMNI. Paricar Serrano or Tentay Mahalay. Ethel Pineda, kaibigan po ni Banat Bay at saka ni Miss Mocha Uson. MJ Kiambao Reyes, ba't kasama si si Ate MJ dito? Maganda to. Parang kaibigan ito ni Miss Crizette. Ba't kasama siya? Hindi naman to bumabatikos ng malala. Kaya lang syempre kilalang DDS nga po. Peter Serrano, nakasama na namin sa radio ni Attorney Nick at nasa SMNI na ngayon.
Rigoberto Tiglao, magaling na writer ng tabloid, baka broadsheet. Oo, Bobby Tiglao yan. Coach Oli, kapatid po yata ni Banat Bay. Boss Dada, kasamahan niya ni kapatid din ba to ni Banat Bay? Hindi ko sure pero mga bilugan sila, no, mga kalbo. Charot. Ben Amora, sino si Ben Amora? Hindi ko kilala. John Abines, nababasa ko yung mga sinusulat. I think ano po siya? General ba to? Retired general. Magaling itong magsulat eh. Ado Paglinawan, familiar name din. Herman Laurel or Herman Chu Laurel, mukhang matanda, may edad na to na ano na radio host, right? Or TV host. Austin Ong, hindi ko kilala. Alex Bonifacio, hindi ko rin kilala. Sino ang mga kilala nyo so far sa mga nabanggit ko, mga ate at kuya? I-comment nyo sa comment section. Sino pa? JJ Cruz. Hindi naman ako si JJ Cruz, mga ate at kuya. Alan Jacob, Manuel Sevilla, Matt Irasga. Ano to, mga vloggers? Hindi ko sila kilala. Pero so far, yan ang listahan po ng mukhang makakasuhang mga vloggers and vloggers. Hindi kasama ang iyong friendship face, ha? Kasi hindi nila ako sineseryoso, di ba? Kwela lang ako mag-vlog, plus maliit lang yung ating channel. So, hindi talaga po ako threat kay babaeng Jahas at kay Kuting. Hindi ako threat sa administrasyong Marcos Jr. Dati akong supporter. Pero alam niyo, iba dito, supporters din nila dati. Bumaliktad lang. So, hindi talaga ako banta sa kanila. Sino lang ba naman ang papansin sa pipitsugin kong channel kahit yung Facebook page ko hindi nag-grow, 'di ba? So, sana hindi niyo pabayaan yung channel natin, lalo na itong Herapan, 1,000 lang ang followers, sana madagdagan, ano po. In a way, natutuwa ako na hindi ako masasampahan ng kaso, at saka alam naman nila siguro, baka nakakapanood sila sa channel natin, na maingat ako sa pagbabatikos, plus dinadaan ko nga sa kwela, sa sense of humor, at iniiba ko yung pangalan, di ba? And hindi ako declarative kung mag-vlog, no? Or kung magbigay ng sentence. Usually patanong, totoo ba itong aligasyon sa inyo? Or sasabihin ko, di umano, or sinabi ni ganito, di ba? Hindi ako yung nagsabi nito, galing ito sa mga pinipresent natin, galing kay SAS, galing sa kung kani-kanino, galing sa page ng mga media, di ba? Ng ABS, ng News 5, na kung saan saang media pa na nakapost naman sa Facebook, yung ating mga sources. So, baka yan yung reason kung bakit hindi ako kasama sa listahan na yan. Plus, hindi naman talaga ako kilalang vlogger pa. In a way, happy ako sa ganyan. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung nakakalibot-libot ako, nakakagala ng malaya, hindi kinakabahan. With the likes of Miss Maharlika, Miss Sas, at saka ni Nabanat Bay na yan, for sure, grabe ang kanilang pag-iingat. Baka anytime, meron palang mga pinklawan, may mga kakampwe, may mga pulawan, may mga loyalisa sa paligid, 'di ba, na pwede silang, alam niyo 'yon, birahin, bigwasan, traidorin, i-report, 'di ba? Isumbong, baka mapasniper pa. So, natutuwa ako na hindi pa peligroso ang buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, okay lang naman na hindi malaki yung channel natin. Mas gusto ko yung simpleng buhay. Pero paano natin mararating at maaabot, 'di ba, ng channel natin ang karamihan sa mga Pilipino kung mananatili tayong maliit? Mas magandang marami ang maging aware sa vlog natin, sa paninindigan natin. Although risky, kaya naman hinahangaan ko po yung mga kilalang pangalan ng mga DDS vloggers and vloggers, dahil inilalagay namin sa panganib ang buhay namin dito sa ginagawa namin, but still naninindigan kami para sa lahat. Hindi po ba? So sana mapalaki natin itong ating Herapan channel, at sana hindi ako matarget ng mga yawa gid na yan na mga balat sibuyas. Salamat po sa ating mga bagong subscriber. Mag-iingat po ang lahat, and God bless. See you sa susunod nating vlog, mga Mawinians. Bye!